Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula po ng quarantine, ito na ang pinakamaraming tao na nakita ko sa loob ng simbahan. Kaya welcome back po sa simbahan. Ano? May pumunta po sa akin na isang parokyano, actually member ng BEC, para magsumbong tungkol sa ilang kasamahan niya na pinaghihinalaan niya ng mali at tiwaling gawa na may kaugnay sa pera. Agad tinanong ko siya kung bakit sa akin siya nagsusumbong. At sabi niya, kasi po kayo ang parish priest. Gusto ko sanang tanungin ang nasabing babae, saan nasusulat na kapag may nakita ka o may pinaghihinalaan kang kamalian o katiwalian, magsumbong ka sa pari o sa iyong kura paroko. Pero sa halip na gano'n ang itanong ko, tinanong ko na lamang siya kung kinausap na ba niya ang mga taong pinaghihinalaan niya. Bagaman sinasabi niyang kinausap na raw niya, pero malinaw sa akin na hindi niya ito ginawa sa tamang paraan at lalong hindi sa makakristyanong paraan. Honestly, frankly, hindi ko nagustuhan ang kanyang sinabi dahil hindi na siya nagsusumbong na lamang, kundi tahasang nagbibintang at nanguhusga. Actually, that sort of tension or conflict is not an isolated case. It happens, sad to say, even in a Christian community. Alam din naman natin na ito'y bagay na nangyayari maging sa loob ng tahanan ng pamilya. Lalong-lalo na ngayong lagi na lang magkakasama sa loob ng bahay ang isang pamilya. So, andyan lagi yung tension and conflict. That is why we must learn the art and the act of correcting a brother or a sister who sins. O yung tinatawag na fraternal correction. Pakiulit nga po, fraternal correction. At ito po yung tinuturo sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Now, to experience the force of today's gospel reading, we shall do it again. But allow me to paraphrase it. Allow me to give you a Taglish adaptation or version of it. So, tawagin natin yung brother dito sa na kapatid. Let us use the name kapatid to refer to that brother. Okay. Ganito. Basahin nga muna natin lahat yung unang linya. Tayo pong lahat. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. O, dyan palang baksak na kaagad tayo. Kung magkakasala sa iyo si kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. But before you do that, purify your motives first. You're going to your brother and admonishing him must be motivated by love and by love alone. Si kapatid ang kausapin mo tungkol sa pagkakasala niya sa iyo. At huwag kang pumunta sa kaibigan mo o sa kaaway niya para pag-usapan at pagtsismisan ang kapatid mo. Susunod, tayong lahat. Go and tell him his fault. Okay. Express how you feel about being wronged by him. Put your complaint or grievance into words. Of course, only after
you have prayed over it. By doing that, you avoid getting more angry and bitter. You do not poison yourself with negative thoughts, useless speculations, baseless interpretations or judgments. So magpasya kang huwag magtanim ng sama ng loob sapagkat yan ay nakalalason sa iyo. Okay? Susunod, tayo pong lahat. Express your feeling about his fault or wrongdoing and not your judgment against this person. Kausapin siya para matulungan at maituwid mo siya. At hindi para sumbatan, bintangan o husgahan siya. Kausapin siya ng personal. Huwag daanin sa sulat, baka kasi ma-misunderstand o ma-misinterpret niya. At lalong higit, huwag mong dadaanin sa social media. Kita nyo, daming nagbabangayan to sa social media, kahit sa Facebook, sa Twitter. Yung kahit na mga pare-parehong Kristiyano, pare-parehong Katoliko. Settle your differences with kapatid in a mature and Christian way. And there's only one way to do that. Face to face. Sabi, if he listens to you, you have won over your brother. Ayon, susunod. Sabi, if he does not, tayo pong lahat, if he does not listen, take one or two others along with you. Magsama ka ng taong makatutulong sa pagtutuwid sa kapatid na nagkakasada. At hindi taong galit din kay kapatid. O gusto lang ipamukha kay kapatid ang pagkakamali niya. Hindi Bring somebody who has genuine concern for your brother. Somebody who is motivated by love and by love alone. Not somebody who just wants to put him down. O isang taong nakikisawsaw lamang at nanggagatong lamang sa mainit na sitwasyon at nag-aapoy na mga damdamin. Take someone who can really help in the process of Christian dialogue, healing, and reconciliation. Ayan. Kapag hindi pa rin umubra yun, sabi ng ating Panginoon ay ganito, tayong lahat, if he refuses to listen even to them, tell the church. Kung di pa rin makikinig si kapatid sa mga taong isinama mo, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. Sabihin mo ito sa simbahan, pero tiyakin mo na nagawa mo na ang unang dalawang hakbang sa pagtutuwid sa kapatid. Hindi pwedeng tumalon, no? Dumiretso na tayo rin sa pangatlo, hindi pa natin sinusubukan yung first two. So, sabihin mo ito sa simbahan, sabihin mo ito sa presensya ng mga kapatid sa simbahan o sa konteksto ng pagtitipon ng mga mananampalataya. Sabihin mo ito sa simbahan at hindi sa kapitbahayan. Hindi sa barangay hall. Hindi sa police station. Hindi sa courtroom. Hindi sa Senado. The point is, continue engaging in Christian dialogue. Don't give up on your brother, kapatid. Exhaust all Christian means to win him over. Now, finally, basahin natin lahat. If he refuses to listen even to the church, then treat him as he would a Gentile or a tax collector. Treating the stubborn and unrepentant wrongdoer like a pagan or a tax collector doesn't mean abandoning him or her as a hopeless case. No.
Paano nga ba trinato ni Jesus ang mga makasalanan, ang mga public sinner? Paano? The Lord Jesus treats the sinner with more compassion, more understanding, more forgiveness, more mercy. Ganon din tayo dapat. This is love in practice. This is forgiving love that seeks reconciliation. Alam po ninyo, ang hindi natin pagganap sa tungkulin natin kaugnay sa fraternal correction ay mahalin tulad sa ginawa at sinabi ni Cain pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Anong sabi niya? Am I my brother's keeper? Such an attitude displeases God. Madalas po nating kinakanta yung pananagutan na kung saan sinasabi natin, walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man na namamatay para sa sarili lamang. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod kanino man, tayo nagdadala ng balita ng kaligtasan. Indeed, my dear sisters and brothers, it is our duty to show mutual love and to render mutual service. One mutual service we can render, a very important one, is that of fraternal correction. Correcting someone is a brotherly and sisterly service, and therefore an act of love. Yes, I am my brother's keeper. I am my sister's keeper.